Hey guys, what's up? My name is Sean May today. At panoorin natin, magre-react tayo dito sa video ni Attorney Claire. Natawa ako dun sa wanted sa Senado. Sabi ko, ano nakasulat dito? Attorney Claire, kaya ka nagiging favorite ni Idol eh. So dito nga sa title ni Attorney Claire, sabi niya rito, Senator Raffy Tulfo wala sa Senado. Perfect attendance sa RTIA. Isang linggong pag-ibig, char. Isang linggong vloggers dash broadcaster lang yan. Tara, panoorin natin si Attorney Claire. Yes, oo, kasi ganito yan. Siyempre, sabi nga, meron kasi sa akin nagtanong. Dahil nga napanood yata itong program ni Senator Raffy Tulfo. Oo. Bakit daw, siyempre di ba parang ang dami kasing nag-content na the whole week, Monday, saka hanggang Friday, hindi siya pumunta ng Senado. Nasa programa siya ng RTIA. Di ba? Parang nadinig kanina na ginastify ni Senator Raffy Tulfo na recess naman ang Senado. Last day na po ng aming recess sa Senate today. So, sa Monday, hindi niyo po ako muna makikita rito. Tuesday and Wednesday. And babalik ako sa Thursday pag walang hearing. And Friday. So again, today is our last day recess. So sa Senate, bukas ulit ang Senado. Kaya doon tayo. Yes. So habang recess po, nakita niyo naman, andito po ako, gumagawa tayo ng tinatawag na constituency work. Kasi po ang constituents ko ay buong Pilipinas. Itong revelation muli ni Senator Raffy Tulfo, lumalabas talaga na kapag walang hearing o session, hindi niya kailangan magtrabaho sa Senado. At uunahin niyang puntahan ang kanyang programa ng RTIA tuwing Huwebes at Biyernes kapag walang hearing. At kumbaga, last day na yata kanina para yung recess. Kanino ko ba narinig yun? Meron nagsabi nito, hindi ko lang ma-recall kung sino eh. Ang naglalagay daw sa alanganin kay Raffy Tulfo kundi walang iba kundi ang sarili niya dahil sa mga pinagsasabi niya. Oh, ayan na naman. Napansin na naman ni Attorney Claire yan. Para babalik na ulit siya sa mga hearing. Oo, diba? session. Plenary session. Okay. So, pero very recent lang, 'di ba? Nagkaroon ng plenary session. Ay, hindi naman plenary session, pero nagkaroon ng Senate inquiry or hearing ba yun sa DSWD with Bongo? Senator Bongo and Senator sino yung magkakasama doon? Joel Villanueva, Bongo, and Senator Amy Marcos. 'Di ba? Oh. Sila kahit recess nagtatrabaho sa Senado. ang tanong, bakit kailangan ba ni Senator Raffy Tulfo pumunta sa Senado? Di ba? At or manatili muna siya sa pag-RTIA. Monday hanggang Friday. Kasi yun yung nagiging dahilan. Senator Raffy Tulfo na walang session or walang hearing. Walang recess. Oo, kaya diba? siya nakapag-RITA. Pero kasi mga kayubi, kung papansinin natin, sa Tuesday, parang nag-start na yung ibang committee ng hearing. Kasi kahit naman ng panahon ng... guys, take note ngayon ko pa lang pinapanood to, no? So, hindi ko alam yung mga succeeding na sasabihin pa rito ni Attorney Claire. So, yung sinabi ko kanina, something na na-recall ko lang na, oh, 'di ba? May mga Senate session na nangyayari, 'di ba? Ni 2019 partner. Kahit yung naka-recess ang Senado, parang sinasabi pa rin nila na you can still conduct hearings, do your legislative works, kahit naka-recess. Okay. Diba? So, ang tanong natin, natatapos ba or nakakapagbakasyon ba talaga dapat
Ang isang ang senador isang senador kapag kapag recess. recess. Okay. Na para bang pwede niyang gawin yung Mm. gusto niyang gawin. Mm. Okay? Ang katwiran naman ni Senator Raffy Tulfo, yun nga, wala siyang session, pero constituency work. Diba? Constituency work. Kaya siyempre, ito naman mga kayubi, kung iniisip niyang constituency work yung ginagawa niya sa RTIA dahil dumidinig siya ng problema ng mga pumupunta sa kanya. Diba? So, kasi tinanong sa akin, constituency work ba yun? Hindi ko alam kung anong payo sa kanya ng iba mga lawyers niya. Kasi yun ang ini-insist ni Senator Raffy Tulfo na constituency work yun. But for me, even before ka naging senador, Meron na siyang trabaho mo na yan eh. Meron na siyang oo. Ganyang attorney. Yan na yung trabaho mo. Oo. It's your means of livelihood. Correct. Pinagkakakitaan. Oo. Oh, 'di ba? Profession mo 'yang ginagawa mo. Trabaho. 'Di ba? Hanap buhay. Kung ang ginagawa mo ay profession mo. 'Di ba? Okay, ito na natin. Profession. Okay, sige ha. Profession mo 'yan kasi prior to that, you had been doing that. Okay. Prior to being elected As senator, you have been there. Oh, yes. Yes. Walang hinto. Mm-mm. 'Di ba? Mm-mm. Now, tanong natin. Kung ginagawa mo yung profession mo, hindi naman to lumalabas na black time. Mm-mm. Kasi nasa Channel 5 siya. Oo. 'Di ba? Mm-mm. Kasi dati nagsabi siya na sumusweldo siya. Unless nagbago yung estado niya na black timer siya. Mm-mm. At nadura po pa yung kape. Bakit kanyo? Ang layo po sa katotohanan. Hindi pa ako bilyonaryo. At never po akong kumita ng bilyon. Ever since na sinimulan ko po yung YouTube channel ko, hanggang ngayon, pag sumasumahin po yun, hindi pa umabot sa 1 bilyon. Much more 2 billion. And pagsamahin na rin po yung kinikita ko sa TV5 as an anchor, yung endorsement ko, commercial endorsement, pati na po yung premium ko, yung mga minuto na binigay sa akin ng TV5 para may benta ko at akin yung benta. Pag samasamahin yun, wala pong 1 bilyon. Although ako, meron siyang ganun admission. Okay. And at the same time, sumusweldo siya, tapos meron tong commercial. Diba? May commercial ito na binabayaran din siya. Yes, attorney. Diba? Sabihin na natin, hindi ko na babanggitin yung YouTube channel. Uy, laki doon. Hindi ko kasi alam kung minomonetize niya yon pag nandoon siya or hindi. So kung minomonetize niya. Laki nun. Kung nga, mga kayubi hindi kasi wala akong record kung minonetize niya yun sa YouTube channel niya. Yung YouTube channel niya, partner, yung videos niya, pag-aari ng RTIA Foundation. Oh, yes. Okay? So, RTIA Foundation, hindi siya government. Diba? Kung hindi siya government, so definitely private ito. Of course. At ang officers nito ay ang president, si Senator Raffy Tulfo, at ang treasurer ay si Madam Josie. Okay? So, kung private ito, at kung na-monetize to, malaki ang ano. You're performing and doing your profession. So, how can we equate it with the constituency work? Kumbaga, walang correlate. Conflict of interest. Yes. Bakit? Kasi, you're earning from there. Diba? Sabihin natin, earning as broadcaster, earning as sa ads. Diba? Kasi sabi ko, hindi ko na i-count yung YouTube channel. Pero kasi YouTube channel, kumikita pa rin. Yes, attorney. So, kung kumikita ito because you're a broadcaster, hired ka or employed ka, can you consider that as constituency work? Yes, that's the question, Attorney Claire. Diba? Oo. So, siguro, kung ang ginagawa ni Senator Raffy Tulfo, wala siya ng Monday hanggang Friday, pero umikot siya sa bawat lugar, tapos, Attorney Claire, maisingit ko lang to sandali, no? I remember na mo to na-handle mo to before. If you recall this one, no? So, this was October 18, 2021. Sabi rito, sobra-sobra na kinita sa YouTube TV5 endorsements. Raffy Tulfo ain't raising funds for senatorial run.
Dali 7:33. May binanggit kasi may pinakita rito si Attorney Claire. Itong video na 'to, ni Raffy Tulfo. Sabi niya hindi daw siya kumikita, hindi pa raw siya umabot ng bilyon. Pero iba po yung sinasabi dito ni TV5, ay ni Politico. Palakayin natin. Ayon kay Politico, posted last October 18, 2021. Alam ko nakita ko rin 'to sa video na ni Attorney Claire. Broadcast Raffy Tulfo claims he's not actively seeking donors for his senatorial run, even if the campaign is expected to cost tens of millions, if not hundreds of millions of pesos. Tulfo said that his earnings from YouTube and the endorsements are enough to bankroll his campaign. The tough-talking broadcaster is one of the most popular Filipino personality in YouTube with his channel, Raffy Tulfo in Action, having 21.8 million subscribers. He said, so i-assume natin yung he na sinasabi rito is si Raffy Tulfo, that he had earned over 2 billion from the platform. Napaghandaan ko na ito at meron naman siguro akong naipon na kaunting pera. Yung pagiging YouTuber ko, pagiging endorser ko ng mga produkto, yung pera na yan sapat na. Sobra-sobra pa kung tutuusin para patakbuhin ko ang aking campaign without accepting a single penny from anybody, ayon kay Tulfo. Pero, dito sa video na pinakita ni Attorney Claire, yan. Pakinggan natin itong sinabi niya. Na black timer siya. At nadura ko pa yung kape. Bakit kanyo? Ang layo po sa katotohanan. Hindi pa ako bilyonaryo. At never po akong kumita ng bilyon. Ever since na sinimulan ko po yung YouTube channel ko, hanggang ngayon, pag sumasumahin po yun, hindi pa umabot sa 1 bilyon. Much more 2 bilyon. And pagsamahin na rin po yung kinikita ko sa TV5 as an sino nagsabi nitong 2 billion na to? Diba? He said in 2020 that he had earned over 2 billion from the platform. Diba? So, sino nagsabi? Si Politico ba o si Raffy Tulfo? Sino nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa? Si Raffy Tulfo dito o yung Raffy Tulfo dito? Going back. Sabi niya, dito may sweldo ako. Meron siyang ganung admission. Okay. And at the same time, sumusweldo siya, tapos meron tong commercial. Diba? May commercial ito na binabayaran din siya. Yes, attorney. Diba? Sabihin na natin, hindi ko na babanggitin yung YouTube channel. Uy, laki doon. Hindi ko kasi alam kung minomonetize niya yon pag nandoon siya or hindi. So kung minomonetize niya. Laki nun. Kung nga, mga ka-UB, hindi kasi wala akong record kung minonetize niya yun sa YouTube channel niya. Yung YouTube channel niya, partner, yung videos niyan, pag-aari ng RTIA Foundation. Oh, yes. Okay? So, RTIA Foundation. Tingnan natin. Social Blade. Tingnan natin Social Blade. Social Blade. Tagal. Okay. Punta tayo dito. So, kailan ba si Raffy Tulfo nandun? Tingnan natin.
Okay, 22, 24, 25, 26. Okay, tingnan natin. Ah, 22. Yung 22, merong earnings na 32,000, no? Approximately. Puro approximate lang 'to, guys, Tapos eto 24, 25, 26. Well, base kay Social Blade, naka-monetize. Kasi may araw na 0, 16, 0, 20, 0, 23, 0. Yung mga dates lang na nakita natin kay Attorney Claire, balikan natin yung kay Attorney Claire. Sabi dito 22, 24, 25, 26. So, 23 lang siya, wala. Balik tayo kay Social Blade. 23 lang siya, wala. 22, 24, 25, 26. Diba? So, naka-monetize. Base kay Social Blade, Sabi ni Social Blade. Hindi natin alam kung specific doon sa episode niya. Hindi natin alam kung ilan yung naka-upload. Pero, kung titingnan nga natin to si Social Blade, are you saying na lahat ng episodes na in-upload nila rito ay hindi nila minonetize 20 tsaka 23? So, we're not sure kung ano-ano yung mga videos ang hindi monetize. But obviously, ito, yung mga araw na nandun si Raffy Tulfo, nag-earn. Nag-earn sila. Balik tayo kay Attorney Claire. Diba? Kung hindi siya government, so definitely private ito. Of course. At ang officers nito ay ang president, si Senator Raffy Tulfo, at ang treasurer ay si Madam Jos. Sana, ito, try natin i-request si, kay Attorney Claire. Sana ma-discuss ni Attorney Claire yung, yung framework ng isang non-stock, non-profit corporation. Diyan sa foundation ni Raffy Tulfo. Non-stock, non-profit, at saka foundation sa ni Raffy Tulfo. Sa kanyang foundation. 'Di ba? Okay? So, kung private ito, at kung na-monetize to, malaki ang you're performing and doing your profession. So, how can we equate it with the constituency work? Kumbaga, walang correlate. Conflict of interest. Yes. Bakit? Kasi, you're earning from there. Diba? Sabihin natin, earning as broadcaster, earning as sa ads. Diba? Kasi sabi ko, hindi ko na i-count yung YouTube channel. Pero kasi YouTube channel, kumikita pa rin. Yes, attorney. So, kung kumikita ito because you're a broadcaster, hired ka or employed ka, can you consider that as constituency work? Yes, that's the question, Attorney Claire. Diba? So, siguro, kung ang ginagawa ni Senator Raffy Tulfo, wala siya ng Monday hanggang Friday, pero umikot siya sa bawat lugar, tapos may kinausap siya, alam mo yung parang barangay forum, o anong problema dito? Dito po, wala kaming, wala ditong patubig. Hirap ang mga magsasaka dito. And that, you can consider that as Kasi, inaalam mo yung problema ng kalahatan. Okay. Kalahatan,
para ma-resolba sa paggawa ng batas. Okay. Diba? Ang constituency work kasi dapat at least related sa trabaho mo. Related siya. Ngayon, ang tanong, related ba yung ano? Ang tanong ko, kasi ang nakikita natin kadalasan natutulungan ni Senator Raffy Tulfo dito, katulad kanina, may nakapanood tungkol doon sa relasyon ng isang lesbian sa kanyang dating nakarelasyon. Ang pinag-usapan dito yung dapat magbawian, magsalian sila ng pera. Kasi kinuha lang nung dating karelasyon, yung pera, pinanlalaki daw. So, ganun yung issue. Oo. Bali, nung November 6. November 6. Ang nireklamo niyo po si Jennifer Tumnog. OFW din po ito. Bali kasi sir, nag-abroad kami dalawa. Pareho kayong OFW, no? Opo, tapos umuwi siya kasi hindi daw nalulungkot daw siya. Kasama naman kami. Homesick. Bank account ko kasi sir, nagka-problema. Ano ibig sabihin? Hindi ko ma-open. Aha. And then, nung hindi ko ma-open, pinapadala ko yung pera sa kanya. Doon ko pinaipon. Sus, ay malaking pera. Siguro pinag-usapan natin. Magkano po ang pinag-usapan pera? Nasa 250. 250,000? Oo. Attorney. So, individual kasi to na issue na you don't have to make a law out of that. Kasi may batas na tungkol dyan may batas na tungkol sa relasyon. So, kung ito nga ay dati niya nang ginagawa bago pa siya naging senador, paano mo ngayon masasabi na constituency work ito? At napasweldohan ka pa. So, ang madalas na dapat na kinukonsider na constituency work, attorney. at halimbawang lalo pang ginagawa kapag during recess. Okay? Una, you have to attend meetings. Kung may ka-meeting ka ng mga constituents mo, mga ibang tao, hindi through a program. Okay. Hindi through a program kung saan pinapractice mo yung profession mo. So, halimbawa lang, si Senator Bong Revilla, gumagawa ng pelikula. Habang gumagawa siya ng pelikula, na siya ay kumikita, maraming grupo ng cameraman, halimbawa. Tapos yun, ini-entertain niya. Entertain niya cameraman, tinatanong niya kung ano mga problema, habang siya ay kumikita. Okay. Habang kumikita siya, kasi gumagawa siya ng, nagagawa siya ng pelikula, at hindi siya uma-attend. Halimbawa lang po to at hindi siya uma-attend sa Senado. Diba? During recess. Diba? At gumagawa ka ng pelikula. Pero may kinakausap ka na may problema. Constituency work ba yun? Hindi. Because you are practicing your own profession. Siguro incidental lang yun. Pero that's not constituency work. It has nothing to do with your Hindi, constituency. Diba? So tingin ko dapat ma-define mabuti. Okay. Kasi baka nababago yung definition ng constituency work to fit doon sa ginagawa ng ibang senador na nag-justify nila na wala kami sa Senado because we're doing our constituency work. Okay. While earning from a private company doing your own profession. Yun. May nagtanong lang, attorney. Alam mo, sa totoo lang, no? Kung i-absorb lang nila yung mga una nang naging video ni Attorney Claire patungkol dito, hindi na kailangan pa ulit-ulitin ni Attorney Claire na i-explain. Diba? Kung bakit nga ba merong conflict of interest. Doon pa lang sa first video, gets nyo na eh. And yet, hindi talaga natitinag si Idol sa ginagawa niya. He will continue. Hanggat walang nagre-reklamo sa kanya, he will continue. Kaya nga rin sinabi ko, ultimo mga kasamahan niya dyan sa loob ng Senado. Hindi rin siya pinakikialamanan eh. Hindi rin siya sinisita eh. Diba? Ilan na ba ang mga naging politicians natin na before a journalist, tawag dito broadcaster. Hindi lang naman si Kabayan Noli de Castro eh.
Loren Legarda. Ito mga dekalibre 'tong mga ano, mga journalist at saka broadcaster, Sino pa? Oh, si Ted Filon. Sino pa? Gilbert Remulla. Nung pumasok siya sa politics, umalis siya sa pagiging anchor, sa pagiging journalist. Ang dami guys, ang daming mga kilalang mga members ng media ang pumasok ng politics. And as soon as nag-out of office sila at inag-assume na sila ng office, umalis na rin talaga sila sa pagiging nila, 'di ba? Pagiging anchor, journalist, broadcaster. Pero bakit ito si Idol hindi natitinag? Siguro iniintay niya na merong magreklamo sa kanya and here we go again. Sasabihin natin sa kanya, hindi kami nagkulang ng paalala sa'yo. 'Di ba? Sinabihan, kung nanonood po kayo ng programa ni nila Secretary Paras, na Iparash mo, kay Paras, sinabihan din siya sa mga episode doon. Mag-iingat ka. Kasi pag may nakasilip sa'yo, wala kang ligtas dyan. Panisingit ko lang po from our mga kayubi. Ilang oras ba dapat sa isang araw ang duty o magtatrabaho ng oras ng isang senador? Okay. Ito yan, partner isipin na natin sa isang gobyerno. Ganon din. 8 hours yan. Oo, ganon 8 hours yan. Pero partner, pag ikaw ay isang leader, di ka nga dapat Nakakatuwa to yung tanong ni Cesa. Sabi ni Cesa, constituent work din po ba yung kasuhan ng mga kritiko ng programa? Cesa, ma-screenshot ka dyan. Sige ka. bibilang ng oras. Diba? 24/7 you have to be available. Diba? Hanggat maaari. Pero syempre kailangan kang matulog. Pero public service. pag public servant ka, di ka nagbibilang dapat ng oras. Okay. Diba? So yun lang, partner, diba? Saka ito pa, mga kayubi. Okay? Kapag ka ba, okay, may mga pagkakataon din kasi sa RTIA. Although talaga maganda to sa mata ng tao, sa damdamin ng natutulungan, walang question dun kasi natulungan niya. Oo, naging masaya siya. Nasa-shortcut niya kasi. Halimbawa, partner, ikaw, miyembro ka ng isang security agency, security guard ka, hindi ka nasusweldohan. SG ako, diba? Hindi ka nasusweldohan. Instead of these people filing a complaint, sa'yo na lang ako. Pupunta na kay RTI, sa RTIA. At, kumbaga, nandoon yung force, nandoon yung threat. Attorney. Na kapag hindi ka sumupot or hindi ka sumagot, tingnan natin, ilalabas ko ang baho nyo. Para mga ganon. Para siyang Attorney Claire, undue influence. No? Meron siyang ganun threat. Sa media. Especially if you're part of the government, tas hindi ka nakakasagot agad. O hindi kayo sumasagot, ibubulgar ko ang baho nyo. Mga medyo pilyo dyan sa PNP is, alam mo kitaan dyan sa PNP? Yung sa FEU, sa baril. Opo. Sa SOSYA. Yan, yung mga kitaan dyan. FEO po. Sa firearms, laking kitaan yan. Sa SOSYA, laking kitaan dyan. Baka gusto nyo ma-expose, baka gusto nyo kalkalin ko yung mga problema nyo dyan sa SOSYA kung paano kayo kumikita at paano nyo pinaghati-hatian dyan sa krami ang SOSYA. Sige, wag nyo akong sagutin. Tawagan mo. Punta ka doon siya. Yung chief po ng SOSYA natin. Puntahan mo. Okay, ito naman, bakit mo kailangan takutin na ibubulgar yung baho? Kung may baho, talagang dapat mabulgar yan. Hindi true threat dahil hindi ka lang sinagot. Attorney. Diba? So, don't make any threat. There you go. Nakakabitin naman to si Attorney Claire.
Yun. Anyway, ako. Ang tanong diyan, bakit kilala lang ng taong bayan? Again, going back to the Kalye serye. Sa dinami-dami ng bumoto kay Raffy Tulfo sa Kalye serye, hindi siya kilala o hindi alam kung anong ginagawa niya sa Senado. Ang alam lang nila yung RTIA niyang ginagawa. Pero hindi nila alam yung sa Senado. 'Di ba? Gaya niyan. Yung last part na nakita natin is not even proper. Raffy Tulfo cannot use his office. Raffy Tulfo, he cannot use his power as a senator. Kung hindi ba senador si Raffy Tulfo, do you think magsasalita siya ng ganyan? Diba? Sa tingin ba ni Raffy Tulfo, halimbawa, dyan sa sinabi niya yan, pinakita sa atin ni Attorney Claire, sa tingin niya ba, hindi rin siya pwedeng ireklamo ng mga taong tinatakot niya ng ganyan? Di ba nga, meron tayong tinatawag na cause and effect. Madalas, kung ano yung ginagawa nating mali, nagbo-boomerang yan sa atin. May nakikita ba kayo rito sa mga ginagawa ni Raffy Tulfo? This is not the first time, di ba? Meron pang isa dyan, di ba? Yung nagsisigaw siya. Gusto mo, daling ko to sa Senado. Gusto mo, blah, blah. Yung mga ganun niya. That is already abuse of power. Again, pwede rin siya mareklamo dun. Pwede siyang ireklamo sa mga ginagawa niya. Di ba? Natatakot, eto going back, no? Natatakot ba si Raffy Tulfo na makalimutan siya ng tao? Kasi kilala lang naman siya sa kanyang pagiging RTIA host eh. Na-appreciate lang yung pagiging host niya sa RTIA at hindi senador. Meron nga isa nagsabi, pumalya pa. Galing daw magpatupad ng batas. Ano yan? MMDA? Traffic Enforcer? Hindi naman nila pinapatupad ang batas eh. Kamusta na yung kwento natin sa Kamusta yung issue sa sa Kuwait? Yung nangyari na ba doon? Ay, di ba siya? Chair siya ng Chair siya ng OFW? Kamusta na yung Magna Carta for Seafarers? Imagine mo, no? Habang recess, sana inaatupag mo at inaayos mo yung issue ng ng Magna Carta for Seafarers. Nasaan ka? 'Di ba? Ano pa? Energy. Araw-araw na tayo nakakarinig ng balita ngayon. That we are having problems, no? Sa sector ng energy. We're talking about electricity. 'Di ba? Imbes na tutukan mo yung mas malaking problema ng bansa, ang tinututukan mo yung mga issues ng mga tao na maraming government agencies na pwede mag-handle yan at hindi lang ikaw. At the end of the day, you're not mandated. Gaya nga ng sinabi ni Congressman Marcoleta, whatever agreement that you're making within your program, it's not legally binding. You're not authorized. You're not legally you're not mandated. Sadyaan, talagang ka lang, turo ka dito, turo doon, tawag dito, tawag doon. Naawa ako doon sa mga kababayan natin. Take note of this. Naawa ako doon sa mga kababayan natin who are also suffering with the same scenario, with the same incident.
Pero, pinagsisiksikan nila yung faith nila na maayos ni Raffy Tulfo yung problema. Ilang beses na ba tayo nakakita ng mga backlogs niya? Ano yung nangyari? Nabanggit pa ngayon ni Kong Marcoleta. Naalala niyo yung yung second wife ni General? Na dati na palang lumapit kay Idol yun. Colonel pa lang siya. Ngayon, mapopromote na nga ulit. Naging general na nga eh. Hindi naman na-resolve yung issue. Hindi ko na iisipin na ginamit niya si Raffy Tulfo para ipahiya yung ex-husband niya. Kasi pumunta na nga siya on her own eh. No? Doon sa confirmation ng Commission of Appointment. Hindi nga siya natuloy, di ba? So, hindi na para ipahiya niya si Akala niya may expedite ni Raffy Tulfo yung problema niya. Hindi pala. Susunod at susunod, even Raffy Tulfo himself, susunod at susunod siya sa mga courts. Diba? Kagabi nga we're having a discussions about judicial determination of probable cause. Tinanong nung professor ko pala yung last meeting and I wasn't able to attend my class. Tapos, tinanong niya dun marami kasi ako klase mga nasa court na nagtatrabaho. So, tinanong niya yung classmate ko. Naitanong daw dun sa judge. So, while I was listening to him, may gusto ko yung tanong sa kanya. Actually, natanong ko na to kay Attorney Claire at saka kay Attorney Libayan. Litigation lawyer kasi yun. So, practicing talaga siya. And he's really good. He's really good. Gusto ko itanong sa kanya yung naranasan ni Attorney Libayan. Pero syempre, di ba, parang wag na nga. Kasi we're already talking about that process, no? Judicial determination of probable cause. So, explain lang niya sa amin kung ano yung difference with warrant or without with warrant at saka warrantless arrest pertaining to determination of judicial yung probable cause. Judicial determination of probable cause. Gusto ko rin tanong sa kanya, have you experienced something like this, like that? Ganun. Kasi maraming kwento eh. Ang mga litigator guys, sila yung unang-unang nakakita ng ganda at pangit ng judiciary. Ako, estudyante pa lang ako and yet, may mga nakikita na ako. And it's very disappointing. Hindi lang naman sa judiciary. Even sa Office of the Prosecutors. May mga kamag-anak ako nagtatrabaho dyan. And yet, I never questioned them. I just pray na sana, no? Na sila yung elevated version ng mga they're not doing their job. Okay? I don't want to say anything bad, but those ones they're not doing their job. But then again, at the end of the day, there are so many legal remedies for that. Diba? So, yun lang. Minsan nga inisip ko, the power of social media is really bringing us, into a greater heights. Kasi ngayon lang, nung panahon naman ni Digong, nung panahon ni PRRD, hindi naman ganito ka-active ang mga tao sa politics eh. That they talk about politics. Politicians, the government, and everything. Hindi naman ganito before eh. Ngayon na lang eh. Pero kasi dito, matitindi na ngayon eh.
I saw one post, no? Parang, I really find it very impossible how one person can wish ill sa ibang tao. Alam mo yung mga gano'n? Ako takot ako sa karma. Naniniwala ako sa karma. Kasi lahat ng nag-aano sa'kin, guys, no joke, nakakarma. Eh, may nakita nga ako ng post na parang, this person is wishing another person. I'm not talking about Raffy Tulfo. This is not Raffy Tulfo. Basta I saw one post na this person is wishing na may masamang mangyari sa ibang tao. Alam mo kung ano yung nakakatawa doon? Very religious din tong taong to. Kaya nakakalungkot na makakita ng mga ganitong klaseng tao. Religyoso kang tao and yet meron kang gustong masamang mangyari sa iba. Yan ba yung natututunan mo sa mga Bibliang binabasa mo? 'Di ba? O kung ano man yung religion mo, yan ba tinuturo sa inyo sa simbahan niyo? And this is just about politics, ha? Anyway, guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung thoughts niyo about dito. Ano ba talaga sa tingin nyo ang interest ni Raffy Tulfo? Why he keeps on going back to RTIA? Was it really to help people? Or is it because ayaw niya makalimutan siya ng tao? Kasi hindi nga siya kilala as, champion of the poor sa loob ng Senado. Lahat ng critical thinker na Pilipino na napapanood siya sa loob ng Senate, walang ginawa kundi pagtawanan siya, kutsain siya, at bigyan siya ng real talk. Na puro ka lang pag-grandstanding. Lahat ng mga taong nag-iisip, lahat ng mga Pilipino nag-iisip na nakikita siya sa loob ng Senado, isa lang sinasabi. At isa lang ang pagkakilala sa kanya. Siya si Mr. Grandstanding. So far, in nearly 2 years, ano na ba nagawa ni Raffy Tulfo sa senator? Yung committee niya, yung mga hinahawakan niyang committee, nagsasuffer. May time siya sa RTIA pero wala siyang time to revisit kung ano yung mga kailangan niyang gawin sa committee niya. Marami tayong mga politicians na hindi binibigyan ng karapatan ng sarili na magbakasyon or mag-break. Yun yung time nila na silipin nila yung mga backlog nila, ano yung mga kailangan nilang balikan, i-revisit at kailangan na nilang tapusin. Para close book na yun. Raffy Tulfo, nasa RTIA.